Breaking news po mga kababayan. Nako po, ito na. Mga senador nagsuot na po ng pulang robe. Talagang nagka-tension po dito. Senado po nag-convene na bilang impeachment court sa kaso ni BP Sara. Alam nyo kung bakit? Nako po mga kababayan ko. Nagka-tension po dito. Biglang dumating di umano si Sara at nandun sa lobby. Nako mga kababayan, pinigil ang pag-convene ng impeachment. Totoo kaya ito? Yan kasi ang mga lumalabas ngayon na balita. Nagka-tensyon. Si Tito Soto tila nanginginig eh. Nanlaki ang mata. Mga kababayan, pakinggan po natin. Ano ang nangyari? Bakit nagsuot na po ng pulang robe ang mga ito? Parang nakapula na sila o ready na po sila. Panoorin po natin ang pasabog na ito. BP Sara. Biglang kinamayan si Alan Cayetano. Totoo kaya ito? Panoorin natin mga kababayan na para hindi kayo maligaw. Patapusin nyo hanggang dulo para makapag-comment kayo ng maayos. Okay? Ito na po. Panoorin po natin ang bakbakan na ito. Roll call of members. The Honorable Senator Judges Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Ontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto III, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark, Zubiri, the Senate President. With 23 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. Senator Judge Villanueva. Yes, Mr. President, Sir Presiding Officer, may we request Senator Judge Camille Villar to ascend the rostrum to administer the oath of the Senate President. Ayan po, manunumpa na po si SP Alan Cayetano. Ito po, ayan. Please raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. I state your name, I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. and the laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Ayan na, nanumpa na si SP Cayetano. Si Tito Soto nakasimangot pa din mga kababayan. At this time, I will administer the oath of each of the senator judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. May we request everyone to rise. Ayan, tayuan na po mga senador. Manunumpa na po. Same. Sila magko-convene na po sa impeachment ni Inday Sara. I state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte,
now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Ayan mga kababayan, nanumpa na po ang Senator bawat Judge isa. Villanueva. Thank you, Mr. President. Last Thursday, May 14, 2026, the House of Representatives, through Secretary General Cheloy Garafil, personally delivered to the Senate the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte, pursuant to Article 11, Section 3, Paragraph 3 of the Constitution, and Rule 4, Section 11 of the Rules of Procedure in the impeachment proceedings of the House of Representatives. Earlier today, the articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. The same is duly noted and made of record. For the record, Resolution Number 39 or the Rules of Procedure on Impeachment Trial shall continue to apply. We further note that Rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletorily whenever applicable. Ayan mga kababayan. Nako, buti na lang po. Nakahabol po itong si SP Alan Cayetano bilang Senate President. Kasi makakaasa po tayo na kahit mag-convene bilang impeachment court ang Senado, alam po natin na hindi po sila magiging bias. Kasi kung si Tito Soto, naku mga kababayan ko, pag siya pa rin ang Senate President, ako, baka magkabula-bulagaan na naman ang impeachment court na ito. Alam natin na kahit anong maging desisyon dyan sa Senado, talagang bias po ang kanilang desisyon dito. Gaya po ng ginawa ng Congress. Nakita niyo naman mga kababayan, kahit walang mga ebidensya, walang mga may pakita mga resibo, sinabi pa rin nila na guilty si Sara. Isipin nyo mga kababayan, nag-iimbestiga pa lang saka mamumulot ng mga ebidensya. Trillanes, Madriaga, alam natin, saksakan ng mga sinungaling yan. So ngayon mga kababayan, ituloy po natin ito. The court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the Session Hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. Mr. President. Senator Judge, Thank you, Soto. thank you. Yes. Mr. President, may we be clarified when you say 10 days, is that working days or calendar days? calendar days. Calendar days, and including the 5 days for the prosecution to respond. Yes, Your Honor. Thank you. The clerk of court is hereby authorized to calendar the case for pre-trial
and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Upon conclusion of the pre-trial, the trial proper shall commence on a date and time fixed by the court, of which the parties shall be duly notified. I approached members of the minority of the Senate, and then later on I will approach the senator judges that we will fix the calendar together, and in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Any other matter? If there no other matter, the session is suspended. Ayan, mga kababayan ko. Nakita nyo po. Ito na yung sinasabi natin, mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo po? Ito po, pakinggan po natin si Bongo, anong masasabi niya dito? Work today. Ito po, mga kababayan, Bongo nagsalita na. Matindi po ito, mga kababayan, ha? Ito po. Karamihan na naman po yung inaantay ng karamihan na mag-convene. So, mandato po namin na gampanan po ang aming tungkulin bilang Senator Judge. And dapat po maging impartial po kami. Whether Duterte Black, kung anong black man po yan, Pilipino po kami. Dapat gampanan namin ang aming tungkulin. At ako naman, magiging impartial po ako. Inihalal po ako ng 27 million Filipinos. Pinagkatiwalaan po tayo ng 27 million Filipinos. Hindi ko sasayangin yun. Magiging impartial po ako, ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. The truth ang importante rito. Yun yung inaabangan ng Pilipino rito, yung katotohanan. So, kung meron akong makitang sinungaling, kaya nga pwede ako nagsalita ng mga nakarang araw. May makita akong sinungaling dyan sa pinipresenta, ay sasabihin ko, sinungaling nga. Alam nyo, mga kababayan, maganda ito. Bloodbath po ito, mga kababayan ko. Dito po makikita ang tunay na trial. Pwedeng itanungin ang mga testigo. Pwedeng i-cross-examine o i-interrogate ang mga pinapakita nilang mga witnesses nila. Hindi gaya dito sa Kongreso na bawal tanungin si Madriaga. Bawal tanungin ang credibility. Ganon din si Trillanes, mga kababayan. Bawal tanungin kung saan galing ang mga papeles na pinasabog niya na nagdidiin kay Sara sa kanyang bank account. Dito po, mga kababayan, makikita natin gaano po naka-ready itong depensa ni Sara Duterte. Itong 16 o 18 abogado ni Sara nakahanda na po sa bloodbath. Dito po magkakaalamanan kung sino ang Judas Hestas Barabas dito. Makikita ang mga sinungaling, makikita ang mga nagsasabi ng katotohanan, sino ba talaga ang may sala. 'Di ba, mga kababayan? Buti na lang si SP Cayetano ang naging Senate President kasi alam natin na magiging hindi siya bias. Di gaya nung isa na si Tito Soto na one ball. Mga kababayan ko, na talagang gustong-gusto niyang idiin si Sara sa kanyang mga kaso na kung ano-ano mga pamimintang. Diba? Tapos ito namang mga congressman, gaya nila De Lima, Terry Ridon, Benny Abante, yung mga Hestas Barabas dyan sa Kongreso, ipinagdasal ng mga Padre Damaso. Pinabanal daw sila.
Nagdasal daw sila na maging impartial daw ang mga senador, wag daw maging bias. 'Di ba? Kayo anong ginawa nyo kay Sara sa Kongreso? Ginawa nyo, puro kayo bias diyan. Ang kakapal na mga mukha nyo. Yan ang sabi ng taong bayan na 100 million. 'Di ba? Tuloy natin. So, ito na yung pagkakataon natin. Ito na yung pagkakataon na dapat ilabas po yung katotohanan. Marami tayong nakikita nung sa paglilitis noon. Ayos sa kanilang hearing. May mga nakita tayong sinungaling. Dito natin tatanungin. Ito na yung pagkakataon kong makapagtanong at makapag-desisyon, Sir, hindi nyo hadlangan ng trial? Hindi nyo po kayo po ay pabor? mandato po namin yun, trabaho po namin, maging senator judge. Ito, tama ba itong tulong na lang, okay na? Sir, tingin niyo po maganda humarap din dito si VP Sara para makapagsalita siya Antayin na lang po natin ang korte. Desisyon naman po yan ng korte. We are 24. Kung ano po yung dapat at nararapat ayon sa batas. Sir, will you be joined by Senator Padilla and Senator De La Rosa today? Will you be joined? May idea po ba kayo kung pupunta po sila? May Bakit po ako ang tatanungin niyo? Senator Judge po ako rito. Sila po ang tanungin niyo. Thank you, sir. Sila, ano na, kaya ako muna. May tanong pa sila. Sir, will you Pero stay? sinagot ko lang yung tanong niya na hindi po dapat akong tanongin niyo. Si Senator Bongo po ako. Sir, may rumors of a leadership shake-up tapos may meeting sa 6th floor sa Kasi, 7th. sorry ma'am. Ibig ko sabihin, hindi ko po masasagot yung tanong ninyo about Senator Padilla and Senator De La Rosa. I mean, kasi magkaiba naman po kami. Kanya-kanya naman po kami ng trabaho po dito. Ayan mga kababayan ko, ano pang aasahan nyo sa mga medyang ito? Mga ano din ito, mga gumagatas din ito. Alam nyo naman kung ano-ano mga tinatanong. Pinapaapoy nila yung issue dito. Sabi nga ni Cayetano mga kababayan, hindi siya magiging puppet gaya ni SP Tito Soto. Kung naging puppet ka noon at hinawak-hawakan ka sa leeg, wag mo akong igaya. Hindi nyo ako pwedeng utos-utusan. Ako si SP Cayetano. Gaya ni Tito Soto, puppet-puppet. Parang si Lacson, naging puppet, naging aso. Kung ano ang sabihin, amuyin mo yan. Inaamoy. Amuyin mo yun. Inaamoy. Punta ka doon, punta ka dito, talon doon. Yumuko ka, gumulong ka. Ayun. Sunod-sunuran mga kababayan, kaya naging puppet ang Senado. Buti na lang si Cayetano, hindi siya naging puppet. Yan ang katotohanan. Ayan ang sabi mga kababayan ko. SP Cayetano tumangging maging puppet. Kita nyo. Hindi siya magiging puppet dito. 'Di ba? Ano masasabi nyo mga kababayan? Pakita natin ito itong sinabi ni SP Cayetano dito para malaman natin. This B7000 group. Ito po. Yan ang SP, hindi sunod-sunuran sa kahit sinong mastermind. Ito po. Ni Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako. Buong buhay ko naman ganon di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nag-suggest sa akin Wednesday night na
wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So, kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate, but leadership matters. Di ba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Di ba? So, kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako namato the one who takes, you take responsibility for your action. So, I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yon ha. Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's a lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati, maraming nag-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inatak ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about it. No? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo Diba? So, yun din ang ko sa inyo. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala. So you won't resign, sir? There's no reason to Di ba? Many of those who are calling for my resignation are political operators. Dati na silang may meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung minority leader ako, resign Alan. Nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And, following God is easy if you know exactly what He's telling you to do, diba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So, for example, as long as I tell the truth, that's godly, diba? But do I extend a friendly hand in friendship? Diba? Do I tell everyone, let's work together? Or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions that needs wisdom. And I'm not claiming to have all the wisdom, di ba? But uulitin ko lang collaboration, okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yun. Collaboration, our government needs collaboration. The 3 great branches of government, judiciary, executive, have to work together
Senate, House, we have to work together. But yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka tatanggalin, pero kung ano sabihin namin, sumunod ka. Sorry, hindi ko style yon. Ayan, mga kababayan, pinaringgan si Tito Soto, Senate President, 'di ba? Puppet na puppet ang datingan ni SP Tito Soto, kung ano yung sabi, amoyin mo 'yan. Yung ebak ng pusa, amoyin mo, inaamoy. Lumundag ka sa building. Lulundag sa building. Tawid ka doon. Tawid doon sa kabila, kahit kakanan. Takpan mo yan. Tatakpan naman ni SP Soto. Ganon din si Ping Lacson. Parehong na one ball. Ayan, nasibak tuloy. Kaya mga kababayan, sa tingin nyo? Diba, hindi kasi makita si Sara, hindi pinakita. Sabi kasi nandyan Di natin alam kung totoo yun. Okay, kayo na humusga dito. For transparency, for a better democracy. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po.